Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang iwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't timig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin ang dalaga at martir na si Santa Agnes. Hilingin po natin ang kanyang panalangin at sa awa at tulong ng Diyos ay matularan natin siya sa kaniyang halimbawa, lalo na sa kaniyang paninindigan sa pagmamahal niya sa Diyos. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming pinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes, kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong yon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong yon. May gatas ka pa sa labi." Samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso, ay siya rin magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pangpastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David. Sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito't nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit
Lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at mga hayop, pati ang iyong mga kasamaan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumutukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito, bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath. Binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matipay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David, mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ng mga tao, "Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kaniyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasi Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pakikipaglaban at pagtalo ni David sa higanteng Filisteo na si Goliath.
Actually, mahaba po ang sanaysay ng kwentong ito sa 1 Samuel chapter 17. Kaya maintindihan natin yung mga nag-prepare ng ating mga pagbasa sa liturhiya. Ito'y pinagputol-putol. Also, nakalulungkot na hindi nasama yung ibang mga verses na sa palagay ko ay mahalaga. Lalong-lalo na yung mga verses na magpapakita sa atin kung saan nahugot ni David ang tapang niya para harapin at talunin si Goliath na hamak na mas malaki, hamak na mas malakas, at hamak na mas mayroong karanasan sa pakikipagdigmaan kaya sa kanya. Katulad po ng verse 26 ng chapter 17 ng 1 Samuel. Sapagkat dito'y tinanong ni David ang mga tao patungkol kay Goliath. And I quote, "Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the army of the living God?" Sino itong, sa literal na pag-asalin, hindi tuling Filisteo na ito? O sino itong paganong Filisteyong ito na hinahamon ang hukbo ng Diyos na buhay? At tulad ng sabi ko, dito natin makikita kung saan nanggagaling ang tapang ni David para harapin ang higanting si Goliath. Notice that, hindi niya sinabing, sino itong paganong Filisteyong ito na humahamon sa hukbo ng Israel? Hindi. Ang tanong niya, sino itong paganong Filisteyong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? And so maliwanag na para kay David, it wasn't between him and Goliath. It was between Goliath and God. Kaya nga po yung pagtatanong dito ni David patungkol kay Goliath, una may halong kumpiyansa na mananalo siya talaga. Pero may halo ring parang awa kay Goliath. Because he knew from the very start that this giant stood no chance against God. No wonder paulit-ulit niya na binabanggit ito sa ating unang pagbasa ang Diyos. Sinasali niya talaga sa laban because his confidence was in God, not in anything or in anyone else. Yun po ang pagkakaiba ng disposisyon ni David at ng mga Israelita. Sa perspektibo ng mga Israelita, ang laban ay sa pagitan nila at ng mga Filisteo, lalong-lalo na nung higanting si Goliath. And so they were like, ano gagawin natin? Siyempre, ano nga naman ang laban nila? But David saw this battle in a much different perspective. Nakita niya ito bilang laban ng Diyos. Nakikikooperate lang siya, kaya sigurado niya na mananalo siya. Tayo po ba mga kapatid? Sa harapan ng laban ng ating buhay, lalong-lalo na yung mga mahalahiganting laban ng buhay, laban mo sa problema sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral mo, laban mo hinggil sa sakit mo o sa sakit ng minamahal mo, laban mo hinggil sa pagtataguyod ng pamilya ninyo, pag-aalaga ng mga magulang mo, pagtulong sa mga kapatid mo, pag-secure ng magandang kinabukasan ng mga anak mo, laban mo hinggil sa depression mo, sadness mo, pangunguli lang nararamdaman, mga insecurities mo. Nakikita ba natin ito bilang laban lang natin? O sinasama natin ang Panginoon sa equation upang lumakas ang loob natin at magtiwala tayo na ang mga problemang ito, gaano man kalaki, ay mapagtatagumpayan natin. You see, brothers and sisters, so walang sino mang naglakas ng loob na Israelita. Bago si David na lumaban kay Goliath, kahit na napakalaki ng suhol na ibinigay ni Haring Saul. Una, kayamanan. Pangalawa, mapapangasawa ang anak niyang babae. Pangatlo, hindi na kailanman magbubuwis ito, magbabayad ng tax at ang pamilya nito. Kung sino man ang lalaban at makatatalo kay Goliath, wala. Walang kumagat sa offer ni Saul. In fact, kahit si Haring Saul, na kung isipin natin, anointed king of God. At kung isipin natin, siya ang hari. So siya dapat ang manguna. In fact, kung walang lalaban, siya ang dapat na lumabang mag-isa. Pero siya mismo nanduwag kasi nga, paano siya lang hindi maduduwag? Nakikita nilang ang laban ay between them and Goliath. And so, brothers and sisters, sa anumang laban ng buhay natin, lalong-lalo na sa mga Goliath o mabibigat, let's be like David. Sabihin natin sa mga matitinding problema, katulad ng sabi ni David kay Goliath, hawak mo tabak, sibat, balaraw, lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon. Sabihin natin sa mga
lagulayat nating problema. Tamang malaki ka, tamang seryoso kang problema, tamang nakatatakot kang problema. Pero hindi kita lalabanang mag-isa. Kasama ko ang Diyos na tapat sa akin. Kaya alam ko, ikaw ay malalampasan ko rin. Kasama ko ang Diyos na tapat sa akin. Ito po yung sabi ni David dito eh. Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso, ang siya rin magliligtas sa akin sa Filisteyong yon. Iniisip ni David ang faithfulness ng Diyos, ang katapatan ng Diyos sa maraming mga pagkakataon sa kanyang buhay na iligtas siya. Kaya hindi iba si Goliath sa harapan niya. Na kung iniligtas siya ng Diyos sa mga problema niya ng mga nakaraang panahon, ililigtas din siya ng Panginoon sa Filisteyong yon. Yun. Kaya maganda rin na hindi natin kinakalimutan yung mga past blessings ng Diyos sa atin na nagpapakita ng kanyang faithfulness sa atin. Sabi ko nga, hindi tayo iniligtas ng Diyos kahapon para pabayaan lang ngayon. Hindi tayo iniligtas ng Diyos kahapon para sabilang sa atin ngayon, naligtas na kita kahapon eh, bahala ka na ngayon. Ganun yun. In the first place, kaya tayo iniligtas ng Diyos kahapon ay sapagkat may maganda siyang balak sa atin ngayon at sa mga susunod pang panahon. Bear that in mind. Kaya mahalaga na tayo nasa tamang perspective lagi ha. Lagi nating isipin, ito ay laban din ng Diyos, hindi lamang laban natin. Mas lamang nga na laban ng Diyos kaysa sa laban natin eh. Ito yung parang sinasabi sa atin ni St. Paul sa letter to the Ephesians. Di ba ang sabi niya doon? Ang tunay na ating kalaban ay hindi tao, not flesh and blood, something like that. Kundi siyang makapangyarihan na tagapamahala ng kadilimang bumabalot sa mundong ito. In other words, ang demonyo. So parang sinasabi sa atin ni San Pablo, tandaan mo na sa lahat ng mga problemang nangyayari sa buhay mo, ang kalaban talaga ng demonyo ay ang Diyos, hindi ikaw. Because the devil will really strive to make us believe na siya ang ating kalaban. At when that happens, panghihinaan talaga tayo ng kalooban. Sapagkat ano nga ba naman ang laban natin sa Kanya? Pero maiiba ang timpla natin, maiiba ang pananaw natin, magkakaroon tayo ng iba yung kumpiyansa kapag ang iisipin natin, ang Diyos ang siyang tunay na kalaban ng kalaban natin. Kasi kapag inisip natin na tayo lamang ang lalaban sa demonyo, sa una pa lang siguradong madidiscourage na tayo. At yun, doon ka agad nananalo ang demonyo. Kahit sa totoo lang, sa simula pa lang siya italo. Kapag sa simula pa lang, tayo ay sumuko na sa mga problemang binibigay niya. Mga kapatid, narinig po natin sa ating ebanghelyo na pinagaling ni Kristo ang isang tao. Sa kabila ng nandun yung mga detractors niya at tinitingnan kung pagagalingin nga niya yung tao. So ibig sabihin against all odds, kahit na nandun yung mga tao nagigil sa kanya, pinagaling pa rin niya yung tao. Ang ibig sabihin nun, lalaban at lalaban ng Diyos para sa atin. Para papagtagumpayin tayo sa sakit natin, sa problema natin, sa mga dalahin natin, sa mga kinaharap natin sa buhay. But like David, we should also cooperate with Him. Like David, you should also believe in Him. Like David, hindi rin tayo aasa sa ating sariling kakayanan, kundi sa Diyos lamang. At doon, mag-shoot up ang ating confidence. At yun ang magiging simula ng pagtalo natin sa demonyo in dealing with all our problems. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiribang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samuko
sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Umigit tayo ang samo ko. at isipin natin sa isip at sa puso natin ang Diyos ay nandiyan upang itayo ay samahan sa anumang laban, sa anumang mamabigat na problema na ngayon ay ating pinagdaraanan. Na hindi tayo nag-iisa, na hindi niya tayo matitiis kailanman talaga. Kailangan lamang nating humakbang, kailangan lamang natin lumaban. Huwag tayong susuko sa problema. Sumuko tayo sa Kanya. Sabihin natin na kailangan natin siya. Aminin natin na wala tayong magagawa kung wala siya. Magsisi tayo sa ating mga pagkakasala upang mas maramdaman natin ang pagsuko natin sa kapangyarihan niya. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah! Tulad ni Santa Ines o Santa Agnes na hindi dumepende sa kakayanan niya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya kapabayaan. Kahit kamatayan, hindi natin uurungan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo, hindi niya talaga ina-expect na kayanin mo mag-isa ang problema. Remember, yung pinag-usapan at pinagnilayan natin noong nakaraang linggo, magpakaanak tayo sa Diyos upang maramdaman natin ang pagiging ama niya. Aminin natin, hindi natin kaya. Sa araw-araw na ating buhay, iparamdam natin sa Diyos ang pangangailangan natin sa Kanya. Kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nasa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay mula sa ubas na alak, pinigaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa isag ng alak at tinapay. Basbasan mo kasama ang aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa. Ngayong ang iyong martir na si Santa Agnes ay aming ginugunita
upang maging kasiyasiya sa iyo ang paghahaing ito, katulad ng minamahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santa Agnes ay aming pinararangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo ng aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin ang ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. at huwag mo kami ipahintulot sa puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa gitna ng kadiliman, ang kamay ko ay intangan. Sa daanan, kaguluhan, tanging ikaw. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Sa sugat Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na.
Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang dinanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, gawin mo muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agnes sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para malaki din ang maitulong po natin sa marami pang iba. Salamat po sa tiwala ninyo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears
discipline our minds and hearts. As once they fell, at last I live. Salamat po.